Ayoko nang magising pa kung sakaling makatulog man ako. Gising na gising ako pero painikit ko pa rin ang mga mata ko. Wala akong mapagsabihan upang ibahagi ang aking problema. Hindi ko man lang masabi sa mga magulang ko na ni-rape ako. Dahil natatakot ako na baka hindi sila maniwala sa akin. O gamitin nila ang pagkakataong ito para iligtas ang sarili nila. Natatakot ako na baka walang maniwala na hindi ko yun ginusto. Morning sickness, nakalimutan kong buntis ako at yung Joselito na yon ang ama ng buhay sa aking sinapupunan. And now, hindi ko naman pwedeng kulitin si Wilfredo tungkol doon. Masyado naman kasi ako kung tatanggapin ko pa ang alok niya sa akin para sa batang ito. Sa totoo lang, hindi pa rin naman ako desidido kung bubuhayin ko ang batang nasa tiyan ko. Nasa punto ako na gusto ko itong mawala dahil magiging sagabal ito sa natitirang tama sa buhay ko. It will change a lot in my life. It might be the reason why I won't be able to get up, this may pull down, pero sa kabila nun naiisip ko naman na buhay pa rin ito, at anak ko pa rin ito. I hate him for doing this to me. If ever I will choose this child, hindi niya makikita ang anak ko, hindi niya gagawin. Ma'am Florencia, tanghali na po, hindi ba may pasok pa kayo? Tanong ni Yaya Crising sa akin, tumingin ako sa salamin sa CR at naluha, hindi ko ata kakayanin ang mga bagay na ito. Yaya, papasok po ako pero baka mag-palate ako kasi medyo masama ang pakiramdam ko. Sige po ma'am, sagot ni Yaya at mukhang umalis na siya. Napabuntong hininga na lang ako at saka naligo at nagbihis. When I get down, I saw my mom and dad staring at me. They are giving me a deadly glare while holding the mobile phone. Ano bang pagkukulang namin sa'yo ng mom mo at nagawa mo ito? Dad asked me at inilahad niya ang iPhone with my scandal playing. Hindi ako sumagot sa kanya. I was afraid na tatakot akong sabihin na hindi ko ginusto ang video na yan, na Joselito raped me and filmed it. Pero alam kong hindi sila makikinig. Instead they might use it for their own good. Makasarili sila. Sumagot kapag tinatanong ka, utos ni Daddy sa akin. I'm not in the mood to talk about it, Dad. I replied with a bored look at saka ako lumabas ng bahay. Paglabas ko ay nakita ko si Wilfredo na nag-aabang sa akin habang nakasandal sa sasakyan niya. He immediately smiled when he saw me pero umiwas sa kanya at patuloy sa paglalakad na parang hindi ko siya nakilala. Alam kong galit ka pa sa akin pero sana pansinin mo na ako Florencia, pakiusap niya sa akin, hindi naman ako galit sa kanya. Galit ako sa aking sarili at sa mga nangyayari, everything was a big mess. Even this creature inside my tummy was a big problem. Florencia, pumayag ka man o hindi, sasabihin ko pa rin sa mga magulang mo na buntis ka at ako ang ama, nakapagdesisyon na ako at di na yun magbabago. He told me at natigil ako sa paglalakad dahil doon. Are you crazy, Wilfredo? Nagahasa ako tapos aakuin mo itong bunga ng kawalang hiyaan niya. I asked him habang magkadikit ang kilay ko. Inosente siyang tumingin sa akin. So, ano ngayon sa akin, kesa naman maging mag-isa ka lang sa pinagdadaanan mo? Ayokong isipin mo na mag-isa ka, sagot niya sa akin at inirapan ko siya. Tigilan mo ako Wilfredo, hindi ko kailangan ng prinsipe, sagot ko sa kanya. His parents wants a good life for him, kahit best friend ko lang, hindi ako gusto ng parents niya because of my family's background. We have kept our friendship a secret at ayokong maging dahilan kung bakit masisira ang mga pangarap ng magulang ni Wilfredo sa kanya. Pilit kong iniwasan si Wilfredo for 2 months, pero makulit siya. He's kept on insisting things that I keep on turning down because it will just put a harm on him and the scandal. Kusa na rin siyang tumahimik for several months, though it led me on probation at malaki ang chance na di ako makaakyat ng stage for graduation. My tummy is now 3 months, napag-isipan ko na huwag na lang ilaglag ang baby pero tinatago ko siya. Iniipit ko para walang makahalata ang Joselito, pinipilit kong huwag siyang makita, pinipilit kong huwag alalahanin ang gawa niya but I was mad at him, I hate him to death, I wish he'll rot in hell. Nagkaroon ng magandang oras Sweet Pea, napalingon ako and I saw Joselito staring at me. Nakasandal siya sa locker coolly as na parang wala siyang nagawang masama sa akin. Napahawak ako sa tiyan ko when I saw him, hindi ako papayag na malaman niya na siya ang father ng baby ko. I will not let my baby have a evil father. Hindi kailanman, anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Checking you out kasi na-miss talaga kita, sabi niya sa akin na may ngiti sa lobby.
Miss, timang ka pala eh, sagot ko sa kanya. Wow, be careful with your words, sagot niya sa akin as he came near pero umatras ako sa kanya. No one was around the place and my heart was beating fast. Is he going to do it again? I just came here to ask how are you doing babe? Dagdag niyang tanong sa akin. Huwag kang lalapit sa akin, kung di sisiga ako, banta ko sa kanya. Sinabi mo rin yan dati, di ba? Nakasigaw ka ba? You moaned instead and you begged for more. Nakakaloko niyang saad sa akin, I never begged for more. The pleasure was not pleasure at all, it's a pain. Humakbang siya palapit sa akin, nang inig muli ang tuhod ko at tinakpan ko ang sarili. I cried while getting down on my knees, huwag. Tama na, sigaw ko sa kanya. Natatakot ako sa maaari niyang gawin, paano kung ulitin niya yun at saktan lang akong muli. Hoy, anong ginagawa mo kay Florencia? I heard Wilfredo's voice raging as he come near me. Agad akong tumakbo at nagtago sa likod niya. Wilfredo, umalis na tayo dito, nagmamakaawa kong saad sa kanya. I was just asking my babe how much did she enjoyed what we did that night. Prenteng sabi ni Joselito sa kanila. Langhiya ka, anong karapatan mong gawin yun kay Florencia? Ha, malakas na sigaw ni Wilfredo at agad niyang sinugod si Joselito at binigyan ito ng mga suntok. Joselito responded with a blow to and hit him hard. Nasa akin lahat ng karapatan matapos niyang sirain ang pamilya ko. Langhiya lang ang walang ganti sa babaeng yan, sigaw ni Joselito sa kanya. Ano bang ginawa sa'yo ni Florencia? Ha, can you just let it go because she's been through enough? Sigaw naman ni Wilfredo sa kanya. Tama na, huwag na kayong mag-away, please. Pagpigil ko sa kanilang dalawa pero santukan pa rin sila ng santukan. Huwag kaming mag-away nang dahil sa ginawa niya. Come on Florencia, that guy abused you, sigaw ni Wilfredo sa akin. Kaya nga, umalis na lang tayo, Wilfredo takot na ako. Takot na ako, sabi ko sa kanya and he stopped. Joselito stopped as well. Takot na ako, ayoko na, iyak ko sa kanya. Wilfredo shoved Joselito at the wall and his back hit the wall. Magpasalamat ka mabait pa si Florencia, saad ni Wilfredo. I will kill you, Joselito, wait for your time, dagdag niya at binaling niya ang tingin niya sa akin. Ngumisi si Joselito sa kanya, na parang walang ibig sabihin sa kanya ang pananakot ni Wilfredo. At lumapit siya sa akin at bigla siyang huminto nang may pagtataka sa mukha niya. Florencia, tawag niya sa akin and he looked at my thighs. Tumingin din ako doon and I saw blood flowing at my thighs. Hindi, mahina kong bulong. Wilfredo ran towards me at sa kanya ako madali ang binuhat and I started to panic as well. My baby is trying to escape from my tummy, baka natakot siya sa pag-aaway ni Wilfredo at Joselito. Anong kalokohan naman ang pumasok sa isip mo Wilfredo at binuntis mo si Florencia? Narinig ko ang boses ng papa ni Wilfredo na sumisigaw, as if andito lang sila sa tabi ko. I love her, we did it because I love her, sagot ni Wilfredo sa kanya. I kept my eyes shut, tragic naman Wilfredo, mambubuntis ka na lang doon pa sa makakasira ng pangalan natin, sagot naman ng mama niya sa kanya. Wala na akong pakialam doon mama, sagot naman ni Wilfredo sa kanila. Minulat ko ang mata ko at nakita ko nga ang mama at papa ni Wilfredi na nasa kwarto kasama ko. Tito, tita, tawag ko sa kanila at sabay silang napalingon sa akin. Nagising ka na pala hiha. His father tried to sound calm as possible, his mother gave me a deathly glare at saka siya bumantong hininga. Okay, mag-uusap lang kami ng dad mo sa labas, ikaw nang bahala kay Florencia, sabi ng mama ni Wilfredo at umalis na sila sa loob ng kwarto. Halata ko ang pagkairita sa mga mukha nila because of it. Wilfredo immediately smiled when he saw me. Hey, are you feeling good? Tanong niya sa akin. Tumango ako bilang sagot sa kanya. Yung baby ko? I asked him as I held my tummy. It's okay, stressed ka lang daw pero kailangan mong maging careful para sa baby natin, sagot niya sa akin. Wilfredo, narinig ko yung pag-uusap niyo ng parents mo. Bakit mo sinabi na ikaw ang daddy nito? Kesa naman yung Joselito na yun ang maging ama ng baby mo. It's better to be me, sagot niya sa akin at saka siya bumantong hininga. Joselito, may sariling buhay ka, at mga pangarap. Bakit mo inaangkin ito? I asked him. Kasi ikaw yung buhay ko. Ikaw ang pangarap ko, sagot niya sa akin.
Wala akong pakialam kung ayaw ni mama at papa sa'yo. Wala akong pakialam kung buong Pilipinas ang mayrita sa gagawin ko. Kasi alam ko na ikaw ang buhay ko. And leaving you like this is like choosing my own death, sagot niya sa akin at hinawakan niya ang kamay ko. Wilfredo, ang dami mo nang ginawa para sa akin, I told him. At paulit-ulit ko pa rin itong gagawin para sa'yo dahil mahal kita, sabi niya sa akin. I asked Florencia to stay in the hospital for one more night but she insisted not to. She told me that she can just rest at home and that I need to talk to my parents. Ilang beses pa niya akong kinumbinsi na huwag na lang akuin ang baby niya pero matigas ako. I just love Florencia so much at ayoko nang masaktan pa siya ulit. Tama na yung pinagdadaanan niya ngayon, this is the least thing that I can do for her. Alam ko naman na mahal namin ang isa't isa even though it was kept as a secret. Nag-usap kami ng papa mo, Wilfredo at hindi namin gusto ang nasa isip mo, Mom told me. I made up my mind Mom, I love Florencia at gusto ko na akuin ang baby ko. Baby mo, Wilfredo parehas nating alam na di mo anak ang dinadala niya. Her parents even sold her to sleep with another man, she told me, but those are just rumors, Mom, kahit anong klaseng babae pa siya. I don't care, wala rin akong pakialam sa tingin mo sa kanya, I told her. Hindi mo alam kung ano ang pamilya niya, no Mom. Kayo ni Papa ang may hindi kilala kay Florencia. I have known her for years at lahat ng nangyari ngayon. I'm sorry but I will never change my mind, sabi ko sa kanila. Wilfredo naman, makinig ka sa amin ng mama mo. Ang dami naming pangarap para sa'yo. At lahat ng ito ay para rin sa'yo. Anak, sabi naman ni Papa pero binaliwala ko na lang sila at umalis na ako ng salas. I went straight up to my room and grabbed my phone. I dialed Florencia's number and she picked it up after 3 rings. Hoy, bati niya sa akin sa mahinang tono. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Ako dapat ang nagtatanong niyan. Okay ka lang ba? Tanong niya muli sa akin. Siyempre mahal, okay lang ako. May iniisip lang ako. Naisip mo na bang maling damay-kit ka sa akin? She told me again. No, I will never think of that. Ako na ata ang gamu-gamu na mahilig damay-kit sa apoy, pabiro kong sabi sa kanya at tumawa siya. It's good hearing her laugh her again even just for a short time. Kaya ka pala nasunog, Pat Choy? Hey, stop calling me Pat Choy. Anong gusto mo yung mahaba? Sunog na, uling na Chinese, she asked me back. Marry me, I told her out of the blue. Ano? She asked me with a shocked voice. Marry me, Florencia, please, marry me ASAP, sabi ko ulit sa kanya. Ano bang sinasabi mo, Wilfredo nasa tino ka pa ba? Sinong siyangga ang gustong magpakasal sa nagahasa at nabuntis? She asked me. Ako, sagot ko at tumawa ko, tapos tumahimik ang linya. Seryoso ba itong sinasabi mo Wilfredo? She told me. Seryoso ako Florencia, pakasalan mo ako please, I asked her back. Hindi mo alam na alam ko, gusto kitang pasayahin Florencia, gusto kong panasan ang mga luha mo, gusto kong ibigay ang lahat ng gusto mo, gusto kitang bigyan ng tahanan, ginhawa, pag-asa, gusto kitang mahalin habang buhay, hanggang sa gumaling ka gusto kitang makasama habang buhay Florencia, pakasalan mo ako, tanong ko sa kanya, then narinig ko na lang ang mahinang pag-iyak niya. Hoy, I'm asking you to marry me, bakit ka umiiyak? Sabi ko na may gulat sa boses ko. I'm not meant to make her cry, I just want her to marry me. Alam ko, pero nakakagulat ka kasi eh. Alam kong wala sa lugar na kiligin, but I did. I feel like I'm 15 again when you first kissed my cheeks, she told me and that memory came rushing in my mind. Napangiti ako sa pag-iisip na pagkatapos ko siyang pakasalan, araw-araw kong mahalikan ang pisnging iyon. Oo ba yan Florencia? Tanong ko sa kanya. Yes, Wilfredo. Papayag ako papakasalan na kita, she whispered. Muntikan kong mahagis ang phone ko sa excitement dahil sa mga sinabi niya, and I don't care, all I want is to be with her, forever. Napagdesisyonan naming magpakasal ngayon, walang alam ang aking mga magulang tungkol dito, at hindi ito inaprubahan ng kanyang mga magulang ngunit mahal na mahal niya, at mahal ko rin siya. Gagawin natin ang lahat kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan nating tumakas at kalimutan ang ating kasalukuyang buhay. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa akin ngunit paano ang tungkol sa kanya?
Kailangan niyang kalimutan ang tungkol sa kaginhawaan na mayroon siya, labagin ng mga patakaran at mamuhay ng lampas sa kanyang mga hangganan. Siguro di ko talaga alam ang gagawin ko kung wala si Wilfredo ngayon sa tabi ko. He makes things easier for me, even though God knows how hard it is that's going on. Ma'am Florencia, sigurado po ba kayo na di niyo sasabihin sa mama at papa niyo ito? Tanong ni Yaya Chrising sa akin. She found out that I'm pregnant dahil sa araw-araw na pagsusuka ko every morning, and she was bothered about it. Sinabi ko rin sa kanya yung totoong nangyari na may ginawang hindi maganda si Joselito sa akin, at ngayon si Wilfredo gusto niya akong ilayo para panagutan, kaya ayan tuloy nag-alala si Yaya Chrising, hindi daw kasi alam ng mga magulang at baka daw anong isipin ng mga tao, lalo na kung malaman nila na hindi si Wilfred ang ama. So I told her that I decided to keep it as a secret at hayaan na lang na si Wilfredo ang maging ama ng baby ko. He was willing to do it and I think I only way para mapalaki ko ang baby na ito. They doesn't care anyway, sagot ko kay Yaya Chrising. Pero magulang mo pa rin sila, ngayon na pagdesisyonan yung ikasal at tatakas pa kayo ni Sir Wilfredo. Ma'am, di ata magandang ideya yan, sabi sa akin ni Yaya Chrising habang sinusuklay ang buhok ko. What can we do? Ayaw ng parents niya and my parents sigurado ako na gagamitin lang nila yung katotohanan na na-rape ako ni Joselito. Sagot ko sa kanya and smiled. It was hard to accept the fact that I was violated but I need to move on. At least umaayon ang mga pangyayari ngayon sa akin. Just don't tell mom that I'm getting married today and I will run away with him. Habilin ko kay Yaya Chrising, wala siyang nagawa kundi ang pumayag sa gusto ko. I left at around 7 am. Ikakasal kasi kami sa civil at napik na namin ang parents' consent. It was amazing how Wilfredo was able to do these things. Di kasi kami makakakuha ng marriage contract, because we are underage dahil kapag 21 ka lang kasi pwedeng ikasal without consent. My phone beeped and I saw a message from Wilfredo. Handa ka na ba? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko ang mensahe niya. Yes, I typed a quick reply at lumabas na ako ng bahay. There I saw him wearing white polo shirt while looking at me. Bigla ko tuloy na alala yung gabi na tumawag siya to ask for my hand and marry me. I can't believe na in just a week nagawa niya ng paraan and now we are getting married. Lumapit ako sa kanya and he made me enter his car. We were both quiet as he was driving. We're getting married, aniya para basagin ang katahimikan. Oo, bulong ko pabalik at hinawakan niya ang kamay ko. I'm really excited to the point na hindi ako nakatulog kagabi. Sabi niya sa akin, hinawakan ko ang tummy ko and looked at him. Sigurado ka ba talaga? Tanong ko sa kanya. Nanatili ang tingin niya sa kalsada ngunit sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Oo naman, is that even a question? Are you hesitating? Tanong niya sa akin. Oo, kasi dahil di ako ang father ng baby mo. And because my parents had a lot of dreams for me pero mababaliwala lang dahil sa'yo. Been there, done that and through that. All I want is to marry you, be with you, make you happy and heal you, sagot niya sa akin. Madaling sabihin yan para sa'yo, pero parang ang kapal naman ng mukha ko Wilfredo, pakiramdam ko pinapaako ko ang baby ko sa'yo. Sagot ko sa kanya, kasi pagbalik-balik teran man ang mundo yan ang tingin ng lahat. So, I don't care, simpleng sagot niya nang makarating kami sa City Hall, bumaba kami doon at tinanggap kami ni Richard ang kanyang kaibigan na magiging saksi sa aming kasal, inimbitahan lang namin siyang ilihim ang lahat. I arranged the trip already, andoon na rin yung gamit niyo. Sigurado na ba kayo sa gagawin niyo? He asked us. Lahat na lang ba itatanong yan? Of course we are, he responded at agad na kaming pumasok sa loob. Kinakabahan ako until the time comes na kailangan na naming ikasal. The moment passed by quickly pero alaala ko kung paano niya banggitin ang mga salitang I do sa harap ni Mayor. Alaala ko ang mga tingin niya sa akin that time, I will never forget it. Kasi his stares made me think that everything that happened was not a nightmare, but a blessing, because I have proven that I really have him beside me. I love you, bulong niya bago niya ako binigyan ng matamis na halik sa pisngi ko. Napangiti ako at namula. Kaya muna sa lips ngayon, we're finally married, sabi ko sa kanya. Mas importante sa akin ang kasama ka ngayon kesa ang mahalikan ang lobby mo, he told me and I blushed because of that. Lalaki, lasing ka, sabi sa akin ni Gilier habang kinukuha ko ang huling kuha ko ng rum na iniinom ko. Paulit-ulit sa isip ko,
Yung part na dumudugo siya. Buntis siya pero alam kong hindi ako ang ama ng baby. She's to begin with kahit naman na virgin siya nung nakuha ko siya. Sigurado ako that she was sleeping with other man around after what happened. She's the type to do everything for money. Sinira nga niya ang pamilya ko, di ba? Kung hindi namin siya nakita ni mom na kasama ni daddy palabas sa hotel room, hindi sana ako magagalit ng ganito. Halos mabaliw ang mom ko ngayon nang dahil kay Florencia. I know, sabi ko sa kanya, still thinking about Cornejo, di ba buntis daw yun at si Wilfredo yung ama? He asked me. The hell do I care? I asked him back with a death glare, parang impossible kasi tol. Matapos mong rape in biglang buntis tapos si Wilfredo ang ama, hindi ba nabigla ka kasi virgin pa pala siya? He asked me. Baka magustuhan niya ang ginawa natin kay Wilfredo na gawin din sa kanya. Pero paano nga kung ikaw ang ama? He asked me. You had her first, nagpakasawa ka pa. I really don't care about her. I'm pretty sure that I'm not the father. I told him at binaba ko na ang baso. I grabbed my keys and decided to leave the place. Humabol pa siya to ask where am I going pero di na ako sumagot. Sumasakit lang ulo ko sa pagiging chismoso ni Guillier. On my way home, I stopped my car nang makita ko sa daan si Wilfredo and Florencia na pababa ng sasakyan. May bag silang dala and both are wearing white. With Florencia's dress her tummy was visible and I can see it clearly. Buntis pa rin siya and unknowingly, I felt something good about it. I saw the both of them about to enter the bus going to Pampanga. Agad akong lumabas ng kotse ko at lumapit sa kanila. Hey, what a small world, I said as I come near them. Anong ginagawa mo dito? Bakat sa ulo ni Wilfredo at sa tono niya ang biglaang pagkabanes sa paglapit ko. Wilfredo, umalis na tayo, paalis na yung bus, sabi ni Florencia. Oo, aalis na tayo pero gusto ko lang tanungin sa langyang ito kung ano ang kailangan niya. Chill, kakamustahin ko lang naman si Florencia. Kamusta yung tummy mo? I asked her. The hell do you care? Sagot niya sa akin sa matapang na tono. Maybe I care because that child is mine, I told her with a smirk written on my face. Agad na nanlaki ang mga mata niya dahil sa mga sinabi ko. So, ano pa ring pakialam mo? She asked me back. Are you planning to run away with my baby? I asked her but it was meant as a joke to piss her off. Alam ko naman kasi na di ko anak ang batang yan. God, she's who loves to slip around. Di ko nga alam kung bakit napaniwala pa niya si Wilfredo na siya ang ama ng batang yan. Walang sayo, matigas niyang pagtanggi sa akin. At kahit na kailan di ko hahayaan na makilala ka ng batang ta, hindi ko sasabihin sa kanya na hayok ang ama niya. What? I asked her. I was partly hurt and I don't why. It was like I felt like a privilege is being stolen from me with no reason why. I was partly hurt and I don't why. Napahawak siya sa tiyan niya and I saw the bump. I felt different when I saw the bump. My heart was pounding aloud, telling that I shouldn't let her go. That child is mine. I am the father of it. Umalis na tayo, Wilfredo. Aya ni Florencia at hinayla na si Wilfredo. Sandali lang, Florencia stopped at muling humarap sa akin. That baby, bunga ba talaga yan ang ginawa ko? I asked her. Hindi mo anak ta, saad niya sa akin at pumasok na sila sa loob ng bus. Natulala ako for a while and big hit of bullshit came towards me. Umuwi ako sa bahay after my conversation with Florencia. Di mawala sa isip ko ang baby bump niya. I'm going to be a father because of my bullshit. Panibagong babae na naman ba? Narinig ko na tanong ni mama kay dad. I'm pretty sure na sila yun. Wala nga akong babae, sigaw ni dad. Hindi, may babae ka, nagawa mo na minsan ta? May babae ka. Pagpupumilit muli ni mama sa kanya. Wala nga akong babae, wala lang yung nangyari na yun. Mismong mga magulang niya ang nagbenta ng anak nila sa akin pero naawa ako kaya di ko tinuloy, kasing edad lang siya ni Joselito, sigaw ni dad kay mama. Anong wala, binigyan mo ng malaking pera yung mga Cornejo matapos noon, babae mo siya, sigaw ulit ni mama. Lumabas na ako ng kwarto dahil doon at agad na inawat si mama. Mom, stop, pagpigil ko sa kanya. Hindi, may babae ang papa mo, sigaw muli ni mama. Masama kong tiningnan ng dad ko dahil sa inaatake na naman ng depresyon si mama. Lagi siyang ganito, laging paranoid kapag naalala niya ang nagawa ni dad dati. Wala nga akong babae, maniwala ka naman.
Naawa ako dun sa bata, 15 anyos pa lang siya noon at kasing edad ng anak natin. Kahit na kailan hindi ako nambabae sa relasyon natin. Sagot ni Dad sa kanila. My family's made up, nagsasama na lang si Mom at Dad because of me and my younger sister, and because of the fact that Mom was always trying to kill herself whenever Dad opens the topic of annulment, and it's all because Dad slept with Florencia years ago. Since then my family started to fall apart, sabi ni Dad, tawag lang daw yun ang laman. Pumayag naman daw ang parents ni Florencia kapalit ng ₱200 na pambayad ng utang. Sinasabi din niya na hindi niya tinuloy dahil sa naawa siya kay Florencia, dahil sobrang bata pa nito noon. Pero hindi ako naniniwala kasi sinira lang noon ang buhay ng pamilya ko. Biglang bumalik sa isip ko na tama lang pala ang ginawa ko. I want Florencia to suffer the way that my mom was suffering right now. Pero parang ngayon magiging masaya na siya kasama ang Wilfredo na yun. Joselito, pakidala ang mom mo sa kwarto niya. Utos ng dad ko sa akin. Quietly dinala ko si mom sa kwarto niya. She was crying when I brought her in. May babae ang dad mo, sumbong ni mom sa akin and I smiled. Makakaganti na tayo mom sa some ire sa pamilya natin, sabi ko sa kanya at binigyan ko siya ng halik sa ulo. Pagbaba ko, Dad was still there, he was drinking a cup of tea while making himself calm. Dad, I need to tell you something, tumingin sa akin ang dad ko at saka binaba ang iniinom niyang tsaa. Ano yun anak, kailangan mo na naman ba ng pera? Tanong niya sa akin. No, it's not about money, it's about what Florencia did to me, sabi ko sa kanya. Anak, hindi kasalanan ni Florencia kung ano man ang nangyayari sa pamilya natin. Kasalanan ko yun, hindi ko alam na bata pa ang anak ng mga Cornejo. Alam kong nagkamali ako nung naisip ko yung anak nila. Pero hindi ko tinuloy kasi nakikita-kita doon sa bata. Kasing edad mo lang si Florencia noon at hindi ko kayang sirain ang buhay niya. We have a relationship and she's pregnant, I told Dad with a hidden smile on my face. Hindi ako papayag na basta matakasan ni Florencia ang kasalanan niya sa pamilya namin. And Dad too, I will give them the hardest struggle of their lives. What? Sa daming babae bakit si Florencia pa? He told me. I fell in love with her and I want her back with our baby, I told him.